this office will be conducting this program. Today's orientation is designed to equip us with the knowledge and tools needed to effectively administer the RMA and to maximize the use of supplementary learning resources that enhance our learners' numeracy skills, especially in these critical stages of their education. And with that, let us hear the statement of purpose to be given to us by our Chief Education Supervisor, Dr. Jonah I. Tahonera. Nakasama po din natin lagi sa ating pong pag-deliver po ng ating mga upskilling activities for mathematics and science. Purpose, okay, why are we gathered here for this 3-day activity? Order 12 para po meron din tayo pong multi-year guidelines, meaning ito po yung magiging mga activities na simula ngayong school year 2025-2026 and then in the subsequent years sa mga susunod. Hindi na po magbababa ulit ng DepEd order para susunod na school year. Ito na po yung magiging guide ng mga activities, no? Ng mga activities for the school year. Ang ibababa na lang po sa mga susunod na taon ay DepEd Memorandum para dun sa particular dates po ng mga activities na na-identify dito sa DepEd Order 12 Series 2025. Na? And then, aligned with this DepEd Order 12, yun po, meron po tayo, sana aware tayo dun sa testing window of this beginning of the school year assessments. Not only the RMA, kahapon nag-start si Sir Ed Alyarma po for Phil-Iri doon po sa Triple King Hotel. And then, alam ko nandun po sa CB activity natin sa Looc, Lubang District, napaka-sipag talaga ni Sir Ed, na isingit niya din po ito para nandun sa lahat ng mga school heads and teachers po ng Looc and Lubang District, no? Okay, so yun po yung testing window mula po nung nag-opening, yung first day of the opening of classes nung June 16 until July 16. And today is July 2. So meaning, bago pa lang tayong nag-orient, sana po ay nakapag-print na rin tayo ng material. Ano? Para yun na lang po, naka-receive na din po siguro kayo ng Program Support Fund, no? Intended for the printing and reproduction of this RMA, CRLA Phil-Iri materials. Ano po? Okay, so yun po hanggang July 16. So gawan po natin ang paraan na bago mag-July 16 ay naka-administer, naka-upload na po tayo ng mga results. Ano po? Okay, and that's why we issued also this Decision Memorandum 314 Series 2025 as regards the conduct of this 3-day activity. Ano po? Okay, so what are our activity objectives? First is to orient our participants. Kayo po yun. Kayo po yung mag-o-orient sa mga kasamahan natin school heads, teachers sa ating pong districts and cluster. Na? Tutulungan po natin. So, agad-agad, siguro sa Monday, we can convene sino po yung kailangang mga tao, concerned person, no, doon po sa ating bawat school na mag-administer. Hindi lang doon sa school natin, kung hindi yung pong mga kasama natin sa ating cluster and even sa ating pong district. No? With the components, purpose, and administration procedures of the RMA tools for key stages 2 and 3. And again, for key stage 2, ang magpapadaloy po sa atin ay si Sir Sharif. No? For key stage 3, junior high school, si Doc Sheikh. No? Masangkay po. Na talagang ina-address yung academic recovery and accessible learning. And this program ay talagang bagong-bago, which is 2024 lang. No? So bagong-bago siya, established siya na Free and Effective National Learning Intervention Program to ensure that all learners who are struggling in their lessons, especially in reading, mathematics, and in science, will be able to attain the competencies set by the Department of Education in their respective levels. Dito ako nag-react. Sabi ko, kasama pala dyan ang science. Bakit wala kaming alam?
Parang sa NLC na medyo nahuhuli-huli ang science. Pero kasama sa aral kasi talaga namang naiiwan din ang science kasi talagang ganun eh. Pag ang reading, ang comprehension ay hindi masyadong na-develop yung mga skills ng mga bata, talagang iwan ang science. At pati mathematics, dahil sabi nga natin, the language of science is mathematics. Okay, so nandidiscuss ito ng ayos talaga ni ma'am kasi nagkaroon na sila ng orientation sa Baguio. Kasama si SDS, ASDS, yung dalawang chief, na nagkaroon na sila talaga ng orientation na to. Kaya tuloy na tuloy ito. Tapos narinig ko kahapon lang, bakit may lumabas na template na aral na daw? Sabi ko, magkakaroon pa ng orientation muna sa aral. Since template yun, nagagamitin for whole school year, ilagay na lang si aral doon sa template. Kung may lumabas na nga, kung may makikita kayo. So, please explain na kaya inilagay si aral is talagang i-implement na siya. Baka lang, kung hindi maihabol ng first quarter, ay second quarter. So, ayan, ang dami na nating mga programa, ang daming mga department, orders, na talagang nag-a-address ng mga gaps na to. Tulad halimbawa ng DO 45 Series 2002, Reading Literacy Program in the Elementary School, DO 13, 2023, the adoption of National Learning Recovery Program in the Department of Education. Dami na ika nating reading program, dami pa rin natin hindi marunong bumasa. Ano nga kaya ang kailangan pa? And then, my Department Memorandum 1 of 2024 implementing the Catch-Up Fridays. Na parang, ano sa tingin nyo, how do you assess the Catch-Up Friday? Parang nakulangan lalo, no? Parang ang catch-up hindi sineryoso. Tapos, nabawasan yung oras para dun sa competency talaga. Oo. Kaya parang, sa halip na nag-catch up, may naiwan pala. Aral program shall be the umbrella program of DepEd for learning recovery. So, hindi naman mawawala yung ating mga programs, kundi inilagay na lang sa isang umbrella. No? Para ipon na doon kung ano man ang programa that is under ng aral para sa bridging ng mga learning losses natin. Okay. So, ito yung una, yung NLRP. NRP, NMP, National Science and Technology Program. Papalitan na ngayon ng aral program. Tatawagin na lang ng aral reading, aral mathematics, aral science. Ano ba ibig sabihin ng aral? Academic. Theoretical learning. Aral ng aral para ma-reach or ma-reach ang gap. The scope and coverage applies to all public, elementary, and secondary school, the K-10, CLCs, and qualified private institution. Target learners, yan, returning from FARLA, below minimum proficiency in reading, mathematics, or science, failing assessment as determined by teachers. Private school learners under ESC, included if slots allowed. Next. Ito na yung hindi na tayo problema, di ba nung unang panahon, magbibigay tayo pa ng mga remediation, mag-a-ask ka ng permission na magkakanda kami. Ito programa na talaga, so you don't need to ask for any permission to implement such program. Okay, scope and coverage, subject coverage and grade levels. Grade 1 and 2 to 10, reading and math. Grade 3 to 10, science. Kasi walang science ang 1 and 2. Totally wala ba? Integration. Very good. So, hindi naman talagang walang science, kundi naka-integrate sila. No? Tulad halimbawa, no, parts ng body, naka-integrate lang siya sa health. Pero yung mga nag-i-implement ng mga science classes natin, SSES, from grade 1, meron na po tayong science. Okay, bigyan ng remediation. Ngayon hindi po napasok. School visit. Oh, nakita mo. Talaga
lagi ko natatandaan, laging sinishare ni Ma'am Mabel Aguda. Nag-school visit ako dun sa estudyante ko, talagang very irregular ng pagpasok. Pagdating ko, sabi niya, somewhere in Dumont, nasa taas ng bundok yung bata, nag-uuling. Nag-uuling. Bakit nag-uuling ang bata? Kasi walang maibili ng pagkain talaga. At marami tayong mga learners na kagaya niya. So definitely magkakaroon ng gap pag hindi regular na pumapasok ang bata. Hindi naman natin masasagot lahat. Kahit na gobyerno, hindi masagot. No? Oo, nagbigay ng 4-piece, pero parang kuminsan hindi naman ganun ka-effective ang distribution ng 4-piece. Hindi talaga sa deserving. Anong gagawin natin ngayon dun sa batang yon? Ama, mag-give up na lang ba tayo? Switch tayo ng ADM. Tutulungan natin. Paano nga kami mag-i-ADM? Number 1, mag-i-ADM. Dapat independent learner ang bata, nakakabasa, nakakaintindi. Hindi nga makaintindi. Kaya ipinanganak si Aral. Kasi si Aral, aabot siya hanggang sa barangay level. Kahit sa barangay level. Biro nyo ngayon, di ba, inire-require yung early child, ano yung tawag doon? Wala naman. Oo, yung talagang bago sila mag-grade 1 or bago mag-kinder, na nire-require ang bawat barangay na meron dapat. So wala na talagang dahilan dapat. Wala mong dahilan dahil kumpleto tayo ng programa para mapatuto ang mga bata. Oo, at kahit nga pagbabas. Ma'am Jonah, hindi Joanna, Jonah, Johna. Medyo mahirap i-spell. Nagkakamali daw. Ma'am Joy na lang para mas madali. Okay, so the teacher-tutor recruitment. So teacher tutor, sila talaga ay mag-tutor dahil nga mag-a-address ng gap. Diba? Pag minsan mahina-hinangan na magpa-tutor ka nga. So teacher tutor siya who are eligible or qualified to serve as tutor under the program. Sino-sino sila? Pwedeng teacher para teachers with relevant experience and teaching skills and must not tutor their own advisory class. Sabi ng mga advisor, yay! Dati kami ang namumroblema sa mga hindi bumasa. Ano kaya ang purpose? Kasi yung kanyang lesson. Pa naman dati, ikaw nagbagsak, ikaw ang magbigay dyan ng intervention, kasalanan mo yan. Kaya sabi ng teacher, ako na lang lagi. Ako na lang na nagsakripisyo. Ako pa rin na may kasalanan. O gano'n. At saka pansinin ninyo po, pag ang bata ay medyo naiiba, siguro nag-break yung monotony na, ito na maghapon mula 7:30 hanggang alas 4, ito na ang kasama. Pero pag may ibang mukha, no? Kahit na hindi masyadong kagandahang bagong mukha, basta maiba dun sa advisor, parang totoo yun. 32 years ako sa classroom. Maganda naman ako. Bakit pag may ibang teacher na nagsasab sa akin, pansin ko ang mga bata, all ears attentive. Pag pumasok na naman ako, eto na naman, parang hindi na naman ako pinapansin. Siguro nasasawa na, lalo na sa bibig ko, na 7:30 pa lang, ay namumutak-tak na. O gano'n naman talaga mga advisor, parang nanay, di ba? Ay, ito na ating babasahan, hindi nila bahagay, binili ko sa'yo na. Sino naman ang hindi? O joke lang yung maganda ha. Hindi, gano'n talaga, parang pag naiiba, nag-break yung monotony nung routine. Kaya medyo na-excite, kaya bibigyan nyo, talagang bibili nyo sa mga teacher nyo, mag-offer kayo ng mga medyo naiiba araw-araw. Sa totoo lang ako mababalian ng buto para lamang ang mai-engage ko ang bata sa lesson para maiba na. Kaya nakakatuwa din yung kung minsan, ikaw nga ang mag-discuss sa akin, ako naman doon. Kung minsan, maganda yon na medyo nagtitim-teaching kayo, lalo na nung unang nauso ang K-12. Kasi ang science, di ba? Biology, chemistry, physics, ngayon biglang pinag-halo. So yung expertise, ikaw kaya mag-discuss nitong topic na to, lalo na halimbawa tungkol sa cell division, na hindi naman masterado ni physics teacher. Aba, pag naiibang teacher, all ears ang mga bata. Kaya pwedeng
bayad. Pwedeng yung mga underload, di ba? Yung mga nasa stage 1, underload sila. Floating ang tawag nila. O pero yung stage 1, na tig 45 minutes, pag binilang natin yon, underload sila, kulang sila ng 6 hours ng, teaching hours nila, yung actual teaching hours. Di ba? 6 yung actual teaching hours, yung 2 hours, hindi na natin pakikialaman yun mga school heads kung saan nila i-spend. But make sure na meron silang plan, well-prepared plan, may mga ginagamit na mga devices, at nakakapag-record sila ng ayos. So, yun ang 2 hours ancillary task ng ating mga teachers. So, pwera pa yung ating mga teaching-related assignment. Yung mga teaching-related assignment, yung mga coordinatorship. Pero hindi kinakount as actual teaching. Okay. School, SUCs, LUCs, retired professional teachers. O, yung mga nag-retire na, parang hindi pa Kaya nga ako nag-retire. maraming nag-retire. Ganito po yan. O, kaya nga ako nag-retire na eh, ako na magsubo. Hindi, ganito yan, kasi kung saan may mga realizations tayo. Hindi, nag-retire ka pag napagod ka. After a few months, namilis mo yung ginagawa. Pwede kang mag-volunteer. Ay, may bayad din naman yan. At saka di ba sabi, do not retire from doing something. Hindi ka na lang, ikaw na yung mamimili ng oras mo kung kailan ka mag-tutor. Hindi ka na lang mapupwersa na gising ka ng alas 4, magluto ka, kailangan mo pumasok ng alas 6 ng umaga, yung mga bagay na yon, hindi na, you have an absolute freedom of your time na ikaw na yung pipili. So, pwede si retired professional teachers, experienced teaching practitioner in the community. So, yun ha, pagka kayo, alam ko kayo yung number 1 na magre-recruit niyan sa full implementation. 11.7.1.3 practice teaching counted as part of their curriculum must meet DepEd, JED, TEC guidelines. Other trained individuals, other licensed professional, non-licensed, education graduates, kahit pala hindi pa sila passer, college graduates, individual with qualification as may be identified by DepEd based on the needs of the program. So medyo complicated to pero guided pa rin kung sakali na iaatang sa inyong mga school heads ang pagpili ng mga magkakandak ng aral program. Okay. Tutorial duration weekdays not to exceed 1 hour per learning area kapag weekdays. Kapag weekends, preferably Saturday, ang Sunday rest na daw, pero pag mga Sabadista, depende yun. Kasi may area naman talaga na marami ang mga Seventh-day Adventists. Diyan sa San Agustin. The tutorial session shall be treated as remediation classes and shall considered as teaching load in accordance with DepEd Order Number 5, Series 2024. So, kung regular teacher, pwedeng i-consider na teaching load. Parang ganun din naman, di ba may reading remediation tayo na pinakandak per day ng isang oras. Kasama ba yun sa kanya teaching load? Yes. Kapag ang ancillary task ni teacher ay ginagawa in a daily basis, yun po ay pwedeng i-consider na teaching load. Tulad ng reading. Pag reading teacher ka o nagre-reading remediation, kakanda ka ng reading remediation na every day. Sabi na, paano pagka kinandak ng weekend ko, nandun din ako para i-monitor ko kung talaga sabi ng mga school heads. Humana po tayo ng paraan kung paano din naman mag-monitor at maging meaningful. Baka naman mamaya mga bata pumunta na naglabulan na lang ng pawis na pawis uwi. Darating ang mag-i-end of school year, anong nangyari sa programa?
Wala. Na-bridge ba ang gaps? Hindi. Bakit? Kasi ginagawa ng weekends, hindi na mo monitor kung talagang meaningful ang remediation na ginagawa. Okay. Nasa na tayo? Alright, the schedule and additional manpower to implement this program shall be reflected in the school forms area. Ayan po, kayo na lang ang tumingin nitong matrix na to, ha? O baka naman anyone from the PMT mag-present nito, Ma'am Jel. Mas naiintindihan niyo siguro